Naranasan mo na ba yung gusto mong magsalita ng eksaktong tamang linya? Isang pangungusap lang at biglang tatahimik ang kausap mo. Hindi dahil sinigawan mo siya, hindi dahil ininsulto mo siya, hindi dahil tinakot mo siya, kundi dahil sa talas ng isip mo. Isipin mo ito. Nasa gitna ka ng argumento. Mainit ang usapan. Tumataas ang boses. May pangmamaliit, may panunumbat, may pag-atake. At sa halip na sumabay ka sa gulo, isang malinaw, kalmado, kontroladong pangungusap lang ang binitiwan mo. Biglang bumaba ang tono nila. Nag-iba ang tingin nila sa'yo. At wala na silang masabi. Hindi iyon magic. Hindi iyon manipulation. Iyon ay presensya. Ngayon, ibabahagi ko sa'yo ang 5 sagot na kapag ginamit mo ng tama, kayang patahimikin ang kahit sino. Boss man yan, miyembro ng pamilya na mahirap kausap, o isang taong gustong ipilit ang sarili niyang kagustuhan sa'yo. Ang mga sagot na ito ay hindi para mang-api, hindi para mang-dumina. Ang mga ito ay para protektahan ang dignidad mo at ilagay ka sa posisyon ng kapangyarihan nang hindi nawawala ang kalmado mo at makinig kang mabuti. Ang pangatlo, kapag ginamit mo ng tama, kaya nitong i-disarm kahit ang pinakamagaling na manipulator. Manatili ka hanggang dulo dahil kapag na-practice mo ito, mapapansin mo ang isang bagay. Tatahimik ang paligid kapag ikaw ang nagsalita. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Lahat tayo dumaan sa ganito. Nagsasalita ka ng maayos. May punto ka. May logic ka. May katotohanan ka. Pero hindi ka pinakikinggan. At mas masakit pa, parang sila ang nananalo. Hindi dahil tama sila, kundi dahil mas malakas silang sumigaw. Mas mabilis silang mag-interrupt. Mas agresibo silang umatake. Sa kultura natin, madalas iniisip na ang lakas ay nasusukat sa volume, na ang conviction ay dapat may paninigaw, na ang respeto ay nakukuha sa takot. Pero hindi iyon respeto, iyon ay pansamantalang dominasyon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi tungkol sa pag-impose ng sarili mong kagustuhan. Ito ay tungkol sa pagsasalita ng may linaw at kontrol na wala ng choice ang kausap mo, kundi makinig. Sabi ni Epictetus, ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili ay alipin ng emosyon. At ang alipin ng emosyon, madaling ma-provoke, madaling ma-manipulate, madaling matalo. Sagot numero 1, hindi ko kailangang lakasan ang boses ko para maging tama. May mga taong iniisip na kapag tinaasan kanila ng boses, mas may authority sila, sisigaw, mang-i-interrupt, magpaparamdam ng pressure. Ang inaasahan nila, gagayahin mo sila. Pero kapag sumabay ka sa laro nila, natalo ka na. Kapag sinabi mo sa kalmadong tono, hindi ko kailangang lakasan ang boses ko para maging tama, may nangyayari agad. Una, hindi mo sila ininsulto. Pangalawa, hindi ka umatras. Pangatlo, ipinakita mong hindi ka naglalaro sa parehong level. Mental dominance iyon. Sa sandaling iyon, nagbabago ang dynamic. Hindi ka na nakikipag-away. Ikaw na ang naglilid. Si Marcus Aurelius, isang emperador na namuno sa buong imperyo, ay kilala hindi sa sigaw, kundi sa serenity. Ang kalmado niya ang sandata niya. Kapag ikaw ang pinakakalmado sa silid, ikaw ang may kontrol sa silid. Sagot numero 2, ang paraan ng pagsasalita mo ay mas nagsasabi tungkol sa iyo kaysa sa akin. Kapag inaatake ka ng sarcasm, pangmamaliit o insulto, napaka-tempting gumanti. Pero tandaan mo ito, ang taong gumaganti sa parehong level, pareho lang ng level. Kapag sinabi mo ng kalmado, ang paraan ng pagsasalita mo ay mas nagsasabi tungkol sa iyo kaysa sa akin. Hindi ka nanlait, hindi ka nag-defend ng desperado, hindi ka humingi ng approval, nag-reflect ka lang ng salamin.
Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nanakit sa'yo. Kapag hindi ka nag-react gaya ng inaasahan nila, nagbabago ang script. At kapag nagbago ang script, nawawala ang kontrol nila. Sagot numero 3. Mag-usap tayo kapag kaya na nating gawin ito ng may respeto. Ito ang delikado. Ito ang boundary. May mga conversation na hindi naman talaga usapan. Atake lang na nakadisguise. Interruptions, paninigaw, pag-iinsulto, at hindi ka obligadong makipaglaro doon. Kapag sinabi mo, mag-usap tayo kapag kaya na nating gawin ito ng may respeto. Hindi ka umatras. Hindi ka sumuko. Nag-set ka ng standard. Sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang ginagawa ng iba, pero kontrolado mo ang tinatanggap mo. Kapag sinabi mo ito, malinaw ang mensahe. Ganito lang ako makikipag-usap. Kung hindi kaya, hindi tayo mag-uusap. At ang manipulator, biglang nawawalan ng script. Dahil hindi ka na niya mapush. Sagot numero 4, mas pipiliin kung hindi na ituloy ang usapang ito. May mga pagkakataon na ang pagpapatuloy ng usapan ay pag-aksaya ng enerhiya. Ayaw nilang makinig, gusto lang manalo. Kahit masaktan ka pa, at dito pumapasok ang lakas ng paglayo. Mas pipiliin kong hindi na ituloy ang usapang ito. Simple, diretso, walang paliwanag na mahaba. Sabi ni Marcus Aurelius, piliin mong hindi masaktan at hindi ka masasaktan. Hindi ito pag-iwas. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa sa ego. Ang taong kayang umalis ng kalmado, mas malakas kaysa sa taong nananatili para lang may huling salita. Sagot numero 5, opinion mo iyan at nirerespeto ko, pero hindi ako sang-ayon. Hindi lahat ng argumento ay may kalaban. Minsan pamilya, minsan kaibigan, minsan taong may mabuting intensyon, pero ipinipilit ang pananaw nila. At kailangan mo ng linya na may respeto, pero may paninindigan. Opinion mo yan at nirerespeto ko, pero hindi ako sang-ayon. Hindi ito confrontation. Ito ay declaration. Sabi ni Seneca, ang maging alipin ng opinyon ng iba ay ang pinakamasahol na kulungan. Kapag kaya mong tumayo sa sariling pag-iisip ng hindi nagagalit, may emotional independence ka, at ang taong hindi kayang i-pressure, automatic nirerespeto. Pangwakas na paalala, ang 5 linyang ito ay hindi para manahimik ang iba dahil natalo sila. Ito ay para manahimik sila dahil naramdaman nila ang presensya mo. Kapag nagsasalita ka ng may linaw, may kalmado, may kumpiyansa, hindi ka na nakikipag-away. Ikaw na ang may control. Practice mo ito. Gamitin mo sa maliit na sitwasyon, sa meeting, sa pamilya, sa kaibigan, at mapapansin mo, mas maingat na silang magsalita sa iyo dahil alam nilang hindi ka na madaling ma-provoke, hindi ka na madaling ma-manipulate. May presensya ka na, may control ka na, may lakas ka na hindi maingay. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, sa 5 ito, alin ang una mong gagamitin? Sabihin mo sa comments. At kung gusto mo pang mas palalimin ang stoic mindset mo, manatili ka. Dahil mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa tunay na lakas ng isang taong kontrolado ang sarili. At tandaan mo ito, ang respeto ay hindi kinukuha sa sigaw. Ito ay ini-inspire ng karakter